Management of major insect pests of eggplant, of organically grown eggplant. Medyo limited yung aking topic na sa eggplant lang. Pero nung makita ko kanina na napakaraming tao rito, sana pala ginawa ko na lang vegetables. Medyo limited din yung aking lecture dahil na-concentrate lang ako doon sa organically grown na eggplant. Ito yung ating learning objectives ngayong hapon. Ito yung expectation sa inyo. To identify, dapat makilala nyo yung major insect pest ng eggplant dahil isang crop yung ating i-discuss. Makita yung characteristic damage kung paano nagda-damage nga yung mga insekto ng eggplant. At i-discuss natin yung management practices using organic production method. So doon sa eggplant production, talagang ang major constraint natin ay yung infestation ng eggplant fruit and shoot borer. So tawagin nating EFSB para mabilis. Ang losses due to EFSB range from 50 to 75%. So ibig sabihin, pag nagtanim ka ng eggplant, at kuminsan kahit panay ang spray nila ng synthetic insecticide, ay ang taas pa rin ng damage ng eggplant fruit and shoot borer. At ito yung mga characteristic na damage niya. Ito yung wilted shoot, damaged flower, at saka damaged fruit. Mahirap yung mga insektong ito kasi once na ma-damage yung crop, wala nang recovery. Irreversible na yon. So for example, kung na-damage yung flower, talagang magiging wala nang bunga yan. Tapos yung bunga, talagang wala na rin bunga. At ito yung fruit, lalong hindi makaka-recover. Kalimitan yung mga farmers, hindi naman kilala masyado yung mga insekto na umaatake doon sa ating mga halaman. Para maging efficient yung ating control ng mga peste, napakahalaga na makilala natin yung ating kalaban. Minsan, spray ng spray, ang nisprayan pala yung mga kaibigang insekto na, hindi yung kalabang insekto. At once na makakita yung mga farmers ng insekto doon sa kanyang halaman, spray agad ng synthetic insecticide. And yung pag-apply ng synthetic insecticide ay hindi base doon sa pag-monitor nila, kundi basta makita na insekto ron sa bukid, ay nag-spray na sila ng synthetic insecticide. Doon sa eggplant, grabe talaga yung pag-spray ng insecticide sa eggplant, lalo kung mahal yung bunga. Minsan, 3 times a week nag-spray yung mga farmers. So, ibig sabihin, after harvest, ay talagang nag-spray sila ng synthetic insecticide. Ito ay kung mahal yung bunga ng eggplant. Kasi talagang kahit mag-spray ng insecticide nga sa eggplant, hindi pa rin makontrol yung eggplant fruit and shoot borer. At ang average application sa isang cropping is about 58 times. So napakarami nun. And about 41 liters ng synthetic insecticide na iba't ibang klase na apply ng farmers sa isang cropping season. At ito ay sobrang dami na nagko-contribute to about 55% ng production costs. So sa palagay nyo, safe bang gamitin yung mga eggplant na binibili natin na heavily sprayed ng synthetic insecticide? So ang sagot dyan, yung talagang mag-organic production tayo. So bago tayo mag-discuss dun sa iba pa, magkaroon tayo ng review kung ano yung mga insekto. So ano ba yung mga insekto? Yung mga insekto ay yung mga insect na naroon sa mga palengke. Hindi po yun yung insect, in-check yun. So yung insects ay they have 3 body regions. Ito po yung head, thorax at saka yung abdomen. Tapos meron silang 3 pairs ng legs at saka 2 pairs ng wings. At ito yung body regions na makikita nyo containing yung body parts. So ito yung characteristics nga ng insects. They have 3 body regions, yung head, thorax, at saka yung abdomen. They have 3 pairs ng legs sa adult stage. And 1 or 2 pairs ng wings, at saka meron silang 1 pair ng antenna. Yung bang spider, insekto ba yon? Sa palagay nyo? Hindi yon insekto dahil hindi 3 pairs ang legs nila, 2 lang. Tapos yung body regions, 2 lang. 4 pairs ang legs ng spider pala.
So, kailangan natin malaman kung paano nagde-develop yung mga insects, yung yugto o ikot ng buhay ng mga insekto. So, kung minsan, nagtatalo yung mga insekto kasi kapag nakita yung adult, iba yung itsura doon sa uod, at kahit minsan yung uod na, nag-iiba-iba pa rin yung kanyang anyo. So, para makilala natin yung mga insekto, dapat malaman natin yung kanyang ikot ng buhay para implement tayo ng magandang control strategy. So ito yung sa eggplant shoot and borer, ito yung kanyang itlog, yan. Makikita nyo sa underside ng leaves yung itlog at maliliit yon. So sa ordinary na observer, hindi nyo makikita talaga yung itlog na yon. Pero ngayon, alam na nyo kung nasaan yung itlog. Tapos yung itlog, within 4 hanggang 6 days, mamimisa yun. Pag namisa yung EFSB, magiging uod na maliit. Yun yung tinatawag nating first instar larva. Yung larva ng eggplant fruit and shoot borer, immediately after hatching, pumapasok sila doon sa, pagbibunga na yung talong, immediately pumapasok sila sa loob. So hindi nyo mapapansin na nasa loob na yung uod kasi naghihil yung fruit ng eggplant. And then kung wala pang bunga, pwede silang kumain sa talbos at makita nyo yung nag-wilt na talbos at yung bulaklak ay nasisira. So yung larva, bali kakain yung larva tapos lalaki. Tapos parang ahas yun, nagmo-molt sila. So pag nag-molt na sila, ito yung second instar larva. Muli kakain, lalaki, magpapalit ng balat. Habang nagpapalit ng balat, palaki ng palaki siya, hanggang makarating doon sa 6th larval instar. Kalimitan, mga 16 days yung duration ng larval instars. Pagkatapos nung larva, liliit na siya, titigil ng pagkain, at magiging uod tulog o yung pupa. Ganito yung pupa ng eggplant fruit and shoot borer. Naka-enclose siya sa cocoon. So pag tinanggal ninyo yung cocoon, ganito yung itsura ng kanyang pupa. Yung cocoon nagsaserve siya as protection. So hindi siya basta-basta makakain ng mga kaibigang insekto, kaya safe yung kanilang cocoon. At after mga 6 days, 6 to 8 days, sila ay magiging adult na. So ganun yung klase ng adult. So may isa pang type ng development, ito yung incomplete metamorphosis, yung una complete. So dito walang uod, pero may itlog pa rin. So yung itlog, mamimisa siya within mga 4 hanggang 6 days. Magiging first instar na nymph kung tawagin. So kuminsan nakakaabot ng 6th nymphal instar. Pagkatapos magiging adult na siya. So dito, halos magkaparehas yung anyo nung nymph pagkapisa galing sa itlog. So bakit ko pinakikita sa inyo ito? Kasi kung tayo ay magde-devise ng control strategy, ibabasin natin doon sa ikot ng buhay ng insekto. So dito, alin yung destructive stage? Alin yung kumakain ng ating mga halaman? So yung nymph hanggang sa adult kumakain. Samantalang doon sa una, ang kumakain lang yung uod. Yung adult, hindi siya kumakain. So paano natin i-classify yung mga insekto? So yung mga insekto pwedeng tawagin nating chewing insects. So ito yung kumakain ng... So yung nasa taas, ito yung binabawasan yung dahon ng halaman. So chewing, kinakain yung dahon. Tapos may mga insektong sipsip. Hindi lang tao yung mga sipsip, may mga insektong sipsip din. Ito yung mga whiteflies na inuubos nila o kinukuha yung katas ng halaman. Tapos kung may nagla-lecture na boring, may mga insekto ring boring, pero pumapasok doon sa loob ng talong o doon sa katawan ng halaman. So habang nasa loob, kumakain sila. So ngayon, i-discuss natin kung ano yung mga insekto na kumakain sa talong. So may mas marami pa yung listahan dito, pero ilan-ilang ito doon sa pinaka-major insect pests. So unahin natin yung eggplant fruit and shoot borer. So, yung babae, wala. So, yung babae, ito yung kanyang nagle-lay siya ng itlog, ito, yung nasa underside ng dahon. Kalimitan, hindi nyo makikita yon. Pero,
Ngayong alam na nyo, pwede nyong inspeksyonan yung halaman nyo para makita kung may mga itlog talaga ng eggplant fruit and shoot borer. Yung babae, pwedeng mangitlog siya ng as many as 121 eggs. So napakarami yon. At yung eggs ay namimisa sa loob ng 4 to 6 days. Pagkapisa, yung uod nga, sinabi ko kanina, kung may bunga yung inyong talong, immediately pumapasok sila. So hindi nyo makikita yung uod. Pero kung wala pang bunga, doon sila nag-feed sa talbos. And then, pumapasok yung uod sa loob. Ito yung malaki ng uod. At kapag sila'y ganap ng malaki, lumalabas doon sa bunga yung eggplant fruit and shoot borer. Kasi ito yung padirito. So ito yung kanyang pupa. Ito ay hindi sa loob ng talong ini-spent. Lumalabas siya doon sa halaman at doon sa may dahon siya nagpupupate. So binuksan ko nga yung pupa, ganito yung tsura. And then, ang duration ng pupal stage is 9 to 11 days. Pagkatapos ng siyam hanggang 11 araw, yung pupa ay magiging adult na. So ito yung itsura ng adult. Pag lumabas na yung adult, hahanapin niya yung kamate, tapos mag-mate na naman siya. So mabilis lang ang duration ng buhay ng mga moths na yan. Mga 4 to 7 days lang. Pero kahit ganon kaiksi, grabe yung nagiging damage sa kanya niya dahil yung uod na yung nagiging uod ay napakarami. Makikita natin yung adult. Ito yung adult. Kapag hindi natin kilala, mahirap makita talaga. Pero ngayon, ganun yung tsura ng adult. Maputi-puti siya, maliit lang siya, maliit lang. Kalimitan, mas active sila sa umaga at saka sa hapon. Kalimitan niya sila sa hapon nangingitlog ng marami. At sa tanghali, medyo nagtatago na sila. Ayaw din nila ng masyadong mainit. So ito yung kanyang characteristic damage. Kapag walang bunga pa nga yung talong, so doon sila maglilay ng egg sa dahon, tapos pag namisa yun, mag-feed doon sa shoot. At habang nasa loob, siyempre, malalantay yung dahon. Yung pagkalantay ng dahon, yun ang indication na present na yung larva sa loob at nag-feed. Pag binuksan mo yung wilted shoot, makikita mo doon yung uod, ito yung uod. Kapag may bulaklak na yung eggplant, gustong-gusto niyang kumain dito sa eggplant flowers. So pag na-damage yung flower, wala nang magde-develop na fruits. And then, eto, papasok sila habang maliit pa nga lang, napasok na sa eggplant, fruits. And then pag magiging pupa, lumalabas na sila. At ito yung sinasabi nating exit hole. So ganyan po yung ginagawa ng eggplant fruit and shoot borer. So, lipat naman tayo sa ibang insekto. Ito yung common cutworm. Ito yung kanyang characteristic damage. Nag-feed siya sa dahon, tapos ganon sa itaas yung egg mass niya. Ang isang kumpol ng itlog ay pwedeng maglaman ng mga 300 hanggang 500 eggs. Tapos yung isang female pwedeng maglay ng 3 hanggang 5 egg masses. So, napakaraming uod kapag nag-hatch na yun doon. Pero in nature, marami namang mga kalaban siya. At saka yung weather conditions ay hindi laging favorable dun sa development ng insekto. Pero kung mabubuhay lahat yung insektong yan, napakarami talaga niya. So ganun yung itsura ng uod. Mabilis siyang lumaki dahil malakas kumain. Tapos magiging pupa. Yung pupa, ito yung resting stage ng insekto. Sa lupa siya nag-spend ng kanyang pupal stage. And then after mga 8 hanggang 9 days, nag-emerge siya as adult. So may lalaki at saka may babaeng insekto, mag-mate, tapos mag-delay na naman ng eggs. Ito yung insektong sipsip. Yung sa kamatis, kuminsan, pag maraming ganito, yung kamatis ay hindi na mamumunga. Mas destructive siya sa kamatis compared sa talong. Kasi sa kamatis, nag-transmit siya ng disease, yung leaf curl virus. Pero sa eggplant, hindi ganun ka-destructive. Although yung kanyang population, kung makita nyo, especially during the dry season, ang taas ng kanyang population. Pag tinignan nyo yung underside ng leaves,
makikita nyo, napakaraming whiteflies na ganon. So, bakit ito yun? So yung next, ito yung kanyang different stages. Ito yung nymphs at saka yung eggs. Ito naman yung developers. Ang developers ay sip-sip din yan. Sinisip-sip nung nymphs at saka nung adults yung sap ng plant hanggang siya ay matuyo. So pag mataas ang population nito, especially during dry season, talagang kumukulot yung dahon ng eggplant. Pero during wet season, kalimitan, hindi masyadong destructive yung whiteflies at saka yung developers. Kasi yung patak ng ulan ay deleterious dun sa mga insekto. Yung aphids, ito ay nasa underside ng dahon at pag mataas na yung kanyang yung population, talagang matutuyo yung eggplant. And then ito yung flea beetle. Ito yung kanyang initial, siya ay blue, metallic blue beetle. At yung initial damage niya, medyo nag-yellowish yung butas dito. Tapos with duration ng feeding, lumalaki yung butas at hindi na talaga makabunga yung halaman. So may tanong ba kayo tungkol dun sa insekto bago na, mamaya na pala yung questions, ano? So pupunta na tayo dun sa organic management ng insect pest ng eggplant. Thank you. So kahit anong insekto at saka anong peste, dapat yung ating control methods na gagamitin ay combination ng lahat ng methods na pwedeng gamitin. Kaya lang, hindi pwede siyempre yung paggamit ng synthetic insecticides at saka yung GMO dito sa organic agriculture. So ang kagandahan dun sa... so ang una, dapat mag-grow tayo ng healthy crop. So parang tao rin yan. Kung ang tao ay malusog, hindi basta-basta magkakasakit. So dapat healthy yung ating crop, proper ang fertilization, at hindi dapat siya yung payat. Yung mga halaman na payat, ay hindi naman siya atakihin ng insekto. Kasi yung mga insekto, ang gustong atakihin yung mga healthy crops. Kung may resistant variety, gumamit tayo ng resistant variety. Tapos yung mga cultural practices, halimbawa yung land preparation, yung sanitation, dapat ating ni-implement yun. At basta tayo ay nagtanim ng halaman, may mga peste yan. At yung karamihan dun sa peste, may mga associated natural enemies na siya yung nag-regulate sa pest population. Kaya lang, kung introduce yung peste, ang na-introduce lang dun sa ating bansa ay yung peste. Yung mga natural enemies, naiwan doon sa kanyang pinanggalingan. So, ang halimbawa nito, yung coco kulisap. Kaya naging ganoon katindi yung coco kulisap, ang import natin kasama ron sa mga planting materials ay yung peste. Pero yung kanyang biocon agent o yung mga beneficial insects ay naiwan doon sa pinanggalingan. So, just like doon sa conventional control methods na ginagamit nila ay synthetic insecticide, sa organic agriculture, dapat ang last resort natin ay yung paggamit ng botanical insecticide o yung mga plant extracts o mga concoctions. So, dapat yun ang last resort. So, punta na doon tayo sa control methods at ang una ay yung biological control. So, ano ba yung biological control? Ito yung paggamit na living organisms para makontrol natin yung mga insektong kalaban natin. So, ang maganda doon sa biological control ay compatible siya doon sa ibang control methods. At ang halimbawa ng mga biological control agents, ito yung parasitoid o yung maliliit na insekto na pumapatay doon sa mga peste. And then meron tayong predators. Ang predators ay mas malaki kaysa ron sa peste. At yung mga insektong peste ay nagkakaroon din ng sakit. So may mga microbial pathogens din tayo. So, balik tayo doon sa biological control agents. Unahin natin yung parasitoids. So, yung parasitoids, pwedeng ang atakihin niya ay yung itlog o yung larva. So, kalimitan, hindi niya inatake yung pupa kasi wala na siyang makakain doon sa pupa. So, mas maganda yung mga biological control agents na umaatake sa itlog. Kasi itlog pa lang yung peste, makukontrol mo na.
So hindi na sila magko-cause ng damage. And then kung sa larval stage, mas maganda yung parasitoids na first install, yung batang-bata pa yung insekto, ay napaparasitize na siya para kaunti lang yung kanyang damage. So, ang mga parasitoids ay beneficial during their immature stage. So, may mga uod din yung ating mga kaibigang insekto. At yung uod na yon, siya ang kumakain dun sa body fluid ng mga peste. And yung adults ay palipad-lipad lang, pwedeng mag-feed sila sa nectar. And then, ang kailangan lang nitong mga parasitoid na ito ay isa lang host para mabuhay siya. So, pag inatake ng parasitoid yung peste, palaging pinapatay yun. Medyo delayed lang yung kanyang pagkamatay, killing me softly. So, huwag kayong mag-expect na pag na-parasitized, ay patay agad yung insekto. So, yung trichogramma, yun yung egg parasitoid na umaatake doon sa mga itlog ng mga peste. Siguro, alam na alam nyo yung sa corn borer. Ito yung Asian corn borer. Halimbawa, yung Asian corn borer, ito yung kanyang itlog. Pag hindi siya parasitized, magiging ganito yung itlog ng Asian corn borer after 3 days. And then, mag-hatch na siya into larvae. Pero kung yung parasitoid ay initlogan yung itlog, ito yung parasitoid. O, pag nangitlog siya ron, yung kanyang immature stage, magde-develop doon sa itlog ng uod. So, ibig sabihin, yung ating parasitoid nangitlog doon sa itlog ng uod. So, magde-develop siya ron, tapos mauubos niya yon. So, dito, pupa na yung parasitoid, kaya nangitim na ito. So, instead na magkaganito, naging ganito yung corn borer. At sa halip na ang lumabas dito ay yung uod, ang lalabas dito ay yung trichogramma adults. So yung trichogramma adults, maghahanap na naman siya ng iitlogan niyang itlog ng mga insekto. So ang sinasabi ng iba, delikado raw yung parasitoid. Paano kapag yung wala na siyang makaing insekto? Doon na raw siya pupunta sa mga halaman o kaya doon sa magiging destructive na siya. Ang parasitoid po ay highly choosy dun sa kanyang pinaparasitize. Hindi niya paparasitizen yung itlog na 2 or 3 day old. Kasi kapag yung 1 day old, ito ay sariwang-sariwa pa. May makakain pa siya rito. Kapag siya 3 day old na, ito natutuyo na, magiging larva na. Wala na siyang nourishment dito. So ibig sabihin, ang parasitoid ay highly selective dun sa kanilang pinaparasitize. So, lalong hindi sila mabubuhay dun sa halaman natin. Kaya yung sinasabi nila, bakit yung golden apple snail inintroduce sa Pilipinas tapos naging peste? Hindi po ganon yung ating parasitoid. Highly specific siya. At wala pang parasitoid na inintroduce sa kahit anong bansa ang naging peste. So, ito yung ulitin ko, ito yung eggs natin ng eggplant fruit and shoot borer. Ito yung pinaparasitize ng trichogramma. So, pag naparasitize yun, ay ganito na yung lalabas na adult. Ang duration ng life cycle ng trichogramma is only about 15 days. So, ibig sabihin yung life cycle niya, mas mabilis compare doon sa peste. Samantalang yung mga peste, ang kanyang life cycle, ay halos 1 buwan. So sa isang generation nung peste, may 2 generations na agad nung ating kaibigan. So definitely makokontrol niya yung ating mga peste doon sa bukid. Kaya lang hindi nagiging very successful yung mga parasitoid, ay kalimitan nag-spray ng synthetic insecticides yung farmers natin. Once na mag-spray ng insecticides, ay very susceptible sa insecticide yung ating mga kaibigang insekto. Meron pa tayong tinatawag na bagong parasitoid ng eggplant fruit and shoot borer. Ito yung tinatawag nating tartala. Hindi ba yung eggplant fruit and shoot borer ay galing ng India? So sa India, hindi masyadong problema itong eggplant fruit and shoot borer. Kasi ito yung parasitoid na dominant doon. At sa India, ito ay nagko-cause ng 55% parasitism. Yung estudyante ko, sa Pilipinas, nakita ni Dr. Baltasar yung unang Tartala species. Tapos,
si Alpuerto nag-report na merong 425% parasitism. Yung estudyante ko, nakita namin na kahit walang releases dun sa field, pwede siyang mag-cause ng almost 22% parasitism. Ang maganda dito sa Tratala, lahat siya ay babae. So hindi na kailangan yung lalaki para i-mate. So dun sa field, whether may lalaki o wala, siya ay magpaparasitize at marireduce yung population ng insekto. Sa biological control, napakahalaga nung babae. Babae yung pinakamahalaga. Kasi siya yung nangingitlog dun sa peste at siya yung kanyang anak ang magkukos ng pagkamatay ng mga peste. Pero mahalaga rin siyempre yung mga lalaki. Kasi kung hindi mo na mate yung babae, ay lalaki, hindi siya mag-hats. Pero dito sa klaseng ito, ay nagsasarili siya. So, all female, pero pag nagparasitize, nag-hatch yung kanyang eggs. So, may mga insektong ganito. So, yung aming mga observations sa field, may mga fields na wala pang ganitong parasitoid. Tapos, kapag heavy yung insecticide application, mas kakaunti yung Tratala. Pero pag nag-a-apply ka ng botanical insecticides, ay mas mataas ang population ng Tratala. So ito yung common cutworm. Yung common cutworm ay marami ring parasitoids na associated sa kanya. So yung itlog niya, merong telenomous na parasitoid. So hindi ba pag itlog yung pinaparasitize, mas maganda yon dahil hindi pa siya makakarating doon sa destructive stage, nakukontrol na siya. Pero meron din siyang itong Snellenius manilae. Ito, yung first instar pa lang, naglilay na siya ng eggs. So, hindi na rin nakapag-damage yung larva doon sa halaman. Tapos, meron din tayo mga earwig predator. Tapos, nakakasakit din yung mga uod na yan. At ito yung isang klase ng sakit. Ito yung virus, ito yung fungus. And then, pwede pa tayong gumamit ng sex pheromone. I-attract natin yung males using yung pheromone from female. So pag na-attract yung males at walang mating, hindi mag-hatch yung kanilang itlog. So ito yung unang parasitoid, yung Telenomos. Ito yung itlog. In-scrape ko yung scale covering dito para makita nyo itlog. Doon siya nagpa-parasitize. Tapos ito yung na-parasitize na eggs. And then nagliliparan na rito yung mga adults. So ito naman yung Snellenius manilae. So nagngingitlog siya doon sa maliit na uod. Tapos pag nangitlog, magde-develop sa loob yung uod. Hanggang sa makontrol yung larva. Ito marami nito sa field. At hindi lang cutworm yung kanyang pinaparasitize. Pinaparasitize din niya yung ibang insekto katulad ng earworm, armyworm at saka yung true armyworm. So punta naman tayo dun sa predators. Yung predators, compared sa parasitoids, mas malaki kaysa dun sa peste. Tapos, mas marami siyang kinakain para siya ay mag-survive. So sa palagay nyo, alin kaya mas efficient, yung parasitoid o yung predator? So yun yung tinatanong ko kuminsan sa mga estudyante ko. So ito yung mga examples ng mga predators. Meron tayong earwigs, may flower bug, may coccinellid beetles at saka may lacewing. So ito yung sinasabi kong earwig. So yung earwig ay makikilala doon sa kanyang pagiging elongated. Tapos yung kanyang abdomen ay nag-e-end sa forceps. So ito yung ginagamit ng panghawak doon sa peste pag malaki na para sila ay maparalyze. So maraming species ng earwigs na present sa Philippines. Pero yung pinararami namin sa laboratory, ito yung Eoborrelia annulata. Ito yung mas mabilis paramihin at effective sa mga insekto. So, yung earwigs ay general predator. Nag-feed sila doon sa eggs, sa larvae at saka pupa ng iba't ibang klase ng insekto. Kahit doon sa immature stages ng leafhoppers, aphids, at saka yung malalambot yung katawan ng mga insekto. Tapos siya ay nocturnal. Ibig sabihin, mas aktibo siya sa gabi. So pag kayo nag-spray sa araw, nagtatago siya doon sa ilalim ng lupa. So hindi sila may hit ng spray. Tapos kakaiba itong insektong ito dahil parang manok ito. Nililimdiman yung kanyang itlog. Tapos inaalagaan yung kanyang nymphs.
So mas mataas yung kanyang survival dun sa field. So may mass rearing technique na kami sa UPLB. Pero dahil ako'y nag-retire na, iniwan ko sa National Crop Protection Center yung mass rearing ng earwigs na ito. So sila ay nagbibigay ng libre, pero kumisan, depende doon sa pagbibigyan. Nagbebenta rin sila. So, ganitong tray lang yung ginagamit. So maglalagay kayo ng soil sand mixture, halos 2.5 kilograms. Ini-sterilize yung medium. Tapos gusto niya medyo moist yung lupa. Pero hindi naman yung basang-basa, moist lang. At minimaintain yung moisture content ng 27 to 30%. And then, nag-release kami ng 36 females at saka yung 12 males. So itatanong nyo, paano malalaman kung male o female? So makikilala yung male sa pamagitan ng forceps. Ang forceps ng male ay pa-carve inside. Samantalang dun sa female ay pahabang ganon. Doon naman sa iba, merong spines dito. Ito yung lalaki yung may spines, yung babae walang spines. So, depende ron sa insekto. So, dito, kapag kami mangungulekta ng insekto, nilalagyan namin ng corn cobs. Kasi kalimitan, naroon sa soil, doon pumupunta yung earwigs. So, sa hapon, babasain namin yung corn cobs, aalisin namin yung pagkain. Ang pinakakain namin sa kanya before ay yung uod ng red flower beetle. Pero ngayon, yung insekto ay social na. Ang ginagamit namin ay dog food o kaya fish meal. So mas mabilis yon. Yung fish meal, mas mataas yung kanyang protein content at saka mas mura. So kung gusto nyo mangolekta ng earwigs, babasahin muna itong corn cobs, aalisin yung pagkain, tapos kinabukasan, makita nyo, andito na yung mga earwigs. So itataktak na lang sa container, tapos yun ang pwedeng dalhin sa field para i-release. Ito yung pag-release. Ang rate ng pag-release namin ay 20,000 earwigs per hectare. Ito, yung unang release ay is about 3 weeks after transplanting. Tapos kapag nakapag-mulch na kayo, pwede nang ilagay yung second release ng earwigs. So yung nirelease yung earwigs ay hanggang 2 lang dahil magmumultiply na rin sila sa field. Mas maganda na maglagay ng mulch. Mas maganda yung organic mulch kasi kapag plastic mulch yung nilagay nyo, sobrang init nun. Pag mainit, ay alis doon yung earwigs. Whereas kapag ang ginamit ninyo ay yung rice straw, yung mga organic mulch, pag naglagay ka ng mulch, mamimaintain mong moist yung conditions dito. Yung earwigs, gusto niya yung moist na conditions. So dapat, hanggat maaari, mag-irrigate kayo para hindi umalis yung earwigs doon. So may iba pang predators, ito yung stink bug sa cutworm. So makita nyo, tinutusok ng insekto yung larva. Tapos sinisip-sip yung kanyang katas. Pero ito, hindi pwede itong gamitin sa eggplant fruit and shoot borer. Kasi yung eggplant fruit and shoot borer, pumapasok agad. Except yung naroon sa shoot, pwede niyang atakihin yon. Ito yung ilang mga beneficial insects. Ito, kalimitan na pagkakamalan ng mga farmers na kalaban, lalo dun sa rice field. Kaya daw sila nag-spray, maraming insekto. Pero nung makita ko yung mga insektong ni-spray nila, ay kaibigan pala yon. So napakahalaga talaga na makilala natin kung alin yung kaaway at saka yung kaibigan. Kasi may times nga na pinapatay pala natin ay yung kaibigan, hindi yung kalaban. Ito, nagkakasakit din yung mga insekto. So yung mga sakit na yan ay nakakatulong para makontrol yung peste. So meron tayong mga fungus, tapos meron tayong virus. Ito yung sinasabi ko kanina. Nagkakasakit yung cutworm. May kaso doon sa Pangasinan na yung mga farmers sa kanilang mga talong ay panay ang spray ng insecticide dahil napakataas ang population ng cutworm. Pero nag-develop na ng resistance yung cutworm doon sa mga synthetic insecticide. So yung isang researcher namin, si Mr. Mario Navasero, siya yung nagmamass produce ng NPV o nuclear polyhedrosis virus. So ginawa niya, nagkolekta lang ng 20 larvae na infected ng virus. Kinolekta tapos kinarush, tapos yung solution, siya yung nilagay doon sa container sa sprayer.
So yung 1 tank load, 20 larvae kinara sa tubig, tapos yun yung in-spray doon sa 1 hectare. So ang resulta, na-control yung common cutworm na highly destructive doon sa kanilang talong. Kung may resistant variety, dapat gamitin natin. Sa talong, maraming mga varieties na resistant sa mga peste, kaya lang hindi masyadong masarap yung kanyang lasa. So lipat na tayo dun sa use ng botanical insecticides. So yung paggamit ng botanical insecticides ay ginagamit na ng mga kababayan natin noon pang napakatagal na. So ang ilan sa mga ginagamit ay yung lemongrass, yung neem, oregano, luyan dilaw, lantana at saka yung langkawas. Pero ito, tandaan nyo, itong neem, ito yung sa resulta namin ang pinakamaganda kasama yung langkawas. Ang langkawas, marami nito sa Bicol. Siya ay parang luya na ang ginagamit ay yung rhizome o yung kanyang laman. Napakatigas ng kanyang laman. So ano ba yung botanical insecticide? Siya ay naturally occurring toxins na present doon sa halaman. So pag nakakita kayo ng halaman na walang sira ng insekto, expect na meron siyang mga toxins na nagpiprevent doon sa mga insekto para siya ay hindi masira. So hindi ba may nakikita kayong mga halaman na walang sira ng insekto? Napakaganda niya. So yung iba namang halaman, puro sira, ay wala siyang pang-protect sa kanyang sarili laban doon sa mga peste. Maraming mga reports yung ating mga kasamahan na ito raw ay yung mga halaman daw ay may insecticidal activities. So kung minsan, hindi properly documented yung pag-report. At saka kung minsan yung extraction procedure kung paano makukuha yung toxin doon sa halaman ay mali. Tapos yung age ng insekto na ginamit ay mali rin. Kasi kung i-expose din yung insekto ay matanda na, definitely mamatay siya. Kami sa laboratory namin, pag kami nag-expose sa insects, nire-rear namin talaga mula dun sa adult, paitlogin namin, tapos yung itlog, palalakihin namin yon. Para yung gagamiting insekto ay pare-parehas yung laki, tapos maganda yung rearing mo. Kung ang insekto na ginamit mo ay malnourished, so syempre, kaunting spray nung inyong tinitest na insecticide, mamatay na sila. And then kung minsan, iba yung exposure method. Ang ginagawa namin, pwedeng yung halaman ay sprayan o kaya ilalagay yung mga insekto doon sa laban tapos i-sprayan. Minsan, ang exposure method na ginagawa, nilulublob sa tubig yung mga insekto. In nature naman, hindi naman ganun yung ating pag-control sa insekto. Ini-sprayan natin, hindi nilulublob doon sa solusyon. Maraming plant extracts, pero hindi naman siyempre lahat ay hindi less toxic kaysa rin sa ginagamit nating synthetic insecticide. So, kung minsan, pag kayo nag-spray ng synthetic insecticide, gusto nyong patay agad yung mga insekto, ay talagang pag gumamit kayo ng botanical insecticide, except na yung may mga potent talaga mga halaman, ay mabagal talaga yung pagkamatay ng mga insekto. At pag nag-apply kayo ng botanical insecticide, ay nagkakaroon ng breakdown sa non-toxic form. So, ibig sabihin, kung na-degrade siya, mas malimit yung inyong spraying na gagawin. Unlike dun sa mga synthetic insecticide. Tapos, may mga solvent system na ginagamit. Kalimitan yung ginagamit na solvent system ay very expensive at saka hindi naman organic. So, ang solvent system, yung pang-extract natin sa mga plant extracts, ay yung ginagamit kalimitan ay yung vinegar o wine. Tapos pwede rin gamitin yung water. Nag-extra kami using vinegar, pero medyo slight acidic yung vinegar, so nakakaroon ng pagkasunog. Yun namang wine, very expensive yung wine. Minsan iniinom na nila yung wine instead na ipang-extract. So hindi lahat ng halaman na effective against insect pest ay pwedeng gamitin doon sa organic agriculture. So halimbawa, yung deris, di ba, yung tubli, yun ay pinagtutuba sa mga isda. So kapag ginamit nyo doon sa malapit sa rice field mismo, ay pinagbabawal yon dahil toxic sa fish. Minsan yung makabuhay, alam niyo yung makabuhay? Yung makabuhay, kuminsan, makamatay din siya. Ginagawang panlaglag. So, ay mali ang paggamit ko minsan. Minsan yung serpentina, meron kami mga serpentina doon sa aming laboratory.
aba, may mga estudyanteng nanghihingi ng serpentina. Ang serpentina kasi ay mapait, ay mukhang ginagamit sa panlaglag. So ano yung mga parte ng halaman na ginagamit na plant extracts? So kalimitan yung leaves, roots, tubers, flowers, pero mahirap yung yung sap kasi yung sap pwedeng mamatay diyan yung insekto. So sinasabi ko nga hindi dapat mag-expect na patay agad yung mga insekto. Ito yung mode of action ng mga botanical insecticide. Pag in-spray mo, it will be in contact with the insect. So hindi pwedeng minsan patay agad siya. So minsan pag nag-apply ka ng botanical insecticide, may repellent effect siya. So instead na mag-feed dun sa treated plants, hindi sila nag-feed. So ultimately, kung walang feeding, walang damage dun sa halaman. At kung walang kakainan yung insekto, mamatay din sila. And then, growth inhibitory yung ibang plant extracts. So nagpuproduce ng mga abnormalities dun sa mga treated insects. Halimbawa, larval pupal adults. So hindi normal yung mga insekto. So, paano natin piniprepare yung mga plant extracts na yon? Yung study namin, more than 27 plants yung in-evaluate namin against mga insect pest ng talong at saka yung other crops. So, yung pinakamaganda namin na found na effective ay yung neem at saka yung langkawas. Yung langkawas, very effective siya dun sa mga beetles. So, yung dahon lang ng neem ang ginagamit. Pwedeng halimbawa 1 kilo nitong neem ng dahon at saka 1 kilo ng roots noong langkawas. So chinachop muna sila, tapos minamacerate, and then ini-store for about 24 hours. During storage, naglalagay din tayo ng 1/2 bar, yung isang putol ng perla. It's about mga 45 grams. Yung perla, sticker din siya. Kapag ina-apply ninyo, yung plant extracts nyo ay kumakapit doon sa halaman. So far, ito yung pinakamaganda naming pag-spray. At mamaya, yung aming IPM o Organic Pest Management sa eggplant, ipakikita ko sa inyo yung mga resulta. So, yung 2 kilos or 1 kilo nitong neem at saka 1 kilo ng langkawas ay good for 1 tank load na sprayer. So una, ibababad siya sa 4 liters ng water. Tapos after 24 hours, sasalain mo at yung kanyang residue ay dadagdagan mo pa ng mga 12 liters o 11 liters para maging 16 liters yung spray volume. So kalimitan, 10 tank loads yung kailangan per hectare. Yung 2 kilos ay good for 1 tank load na sprayer. Ito po yung project na sinuportahan ng DA-BAR at ina-acknowledge namin yung DA-BAR sa kanilang pagsuporta sa aming project na nag-start noong January 5, 2015 hanggang 2018. Ako po ay nag-retire na noong May 2016, kaya habang ako ay nag-retire, ito yung aking nilalaro. So ito po yung project components. In-evaluate namin yung iba't ibang existing control methods laban doon sa peste. Tapos tinignan namin kung alin yung pinakamaganda rin sa mga methods, pinag-combine, tapos yung pinakamagandang combinations, tinaray namin sa iba't ibang organic farms. So ito po yung resulta ng aming unang testing ng year 1, na pagkalaman namin na pinakamaganda yung combination ng earwig at rice straw at saka yung langkawas oregano. So yun yung pinag-combine namin, at doon sa aming combinations, nakita namin na isang pinakamaganda ay yung rice straw marks at saka earwig plus botanical insecticide plus sanitation. So, yung unang ginagamit namin ay langkawas, luyan dilaw, oregano. Pero, nung malapit nang matapos yung project namin, merong nagpa-extract sa amin ng neem. Sabi niya, pinakamaganda raw yung neem. Ay hindi kami nag-extract using neem kasi ito naman na hindi native sa Philippines, galing sa India. Pero na-force kami mag-try. So nung tingnan namin sa laboratory, very effective talaga siya. At hindi kasing effective siya nung aming mga na-try na. So binago namin yung aming formulation. Ang ginamit namin ay neem at saka yung langkawas. At yun yung tinaray namin sa iba't ibang organic farms. Bale, 6 organic farms yung pinagtrayan namin.
So ito po yung trial, 6 trials, iba't ibang organic farms. Tinaray namin yung paggamit ng aming combination, yung release ng earwig, pag-spray ng botanical insecticide na neem at saka langkawas. Yung nag-mulch kami at may release ng earwigs. And then, nag-practice kami ng sanitation. So ito po yung resulta namin sa bawat farm. So ito po yung total yield. Ang total yield, ito yung may damage at saka walang damage. Ito yung damage ng eggplant fruit and shoot borer. So kung mapapansin nyo rito, mas mataas po yung damage ng borer doon sa farmer's practice o kaya doon sa untreated. At kinuha ko yung average po rito. Yung average na EFSB damage doon sa aming OPM o Organic Pest Management is only 23%. Samantalang doon sa farmer's practice ay 41%. Ito po yung reduction sa damage ng borer. Ito yung average. Nagkaroon ng reduction ng damage ng 42% talos. And then yung marketable yield. Ang average yield namin po doon sa OPM is 11.52 tons. Whereas doon sa farmer's practice o doon sa untreated is only 4.8 tons. So nagkaroon po ng average na increase ng yield ng 56%. At nung i-compute namin yung net income, mas mataas po yung increase sa net income doon sa aming organic pest management. Hindi po makapaniwala yung ibang mga nag-experiment sa amin na magkakaroon kami ng magandang yield dito sa combinations namin ng OPM. Pero totoo po yung ginawa namin kasi kinundak namin at binerify ito sa iba't ibang organic farms. So yung implementation naman ng organic pest management technology, yun yung integration ng earwig, releases, plus mulching, regular removal ng infested shoots and fruits, and spraying ng langkawas, neem, crude extra combination, reduced eggplant fruit and shoot borer infestation by 23%, and there is 41% reduction ng infestation ng borer. Siyempre, naging zero yung aming insecticide application. Kasi ang ginagamit namin ay yung talagang botanical insecticides. So kanina, sabi natin, ang farmers ay nakakapag-spray ng more than 50 times ng spraying. So dun sa duration ng spraying namin, ang botanical insecticides ay na-apply lamang namin ng 8 times. So na-reduce namin significantly yung spray up frequency at saka yung application. So nagkaroon ng increase ng marketable yield ng 56%. Tapos yung income ay nag-increase ng about 72%. So yung mga nirelease naming earwigs dun sa field ay nagmumultiply. Tapos may nakita kaming dumadami rin yung Tratala flavoorbitalis. So pag hindi kayo nag-spray ng synthetic insecticide, yung parasitoid population, hindi lang yung Tratala, ay mag-increase talaga yung population. So in-extend namin technology doon sa ilang mga farmers. So yung dalawang releases ng earwig at the rate of 20,000 individuals per hectare per release, spraying ng langkawas at saka yung neem crude extract and combination ng removal ng infested shoots and fruits ay nireduced yung eggplant infestation significantly. So yung OPM technology totally eliminated yung spraying ng synthetic insecticide at na-reduce yung application ng botanical insecticide. Effective din yung aming technology against other insect pests ng eggplant like yung aphids, leafhoppers, whiteflies at saka yung flea beetles. And we are confident na yung aming technology ay mag-work. So ito yung aming field day noon sa Barangay Behia. Bali si Sister Felma Lagahit at saka si nalimutan ko yung pangalan. Ay sila yung cooperators namin doon. Tapos yung isa ito yung sa Lucena City. Yung isang farmer doon, merong organic farm siya, tapos meron siyang restaurant. Na-try na niya yung iba't ibang
recipe ng eggplant kasi sobra-sobra yung yield niya ng eggplant. So tuwan-tuwa siya at in-extend niya yung technology namin doon sa mga neighboring farms na interested sa organic agriculture. So ito yung ilang mga photos ng mga experiments namin. Ito yung release ng trichogramma. Yung medyo nahirapan kami pag-release ng trichogramma kasi yung trichogramma hindi mo pwedeng i-contain, lumilipad siya. Whereas yung earwigs, nilalagyan lang namin ng plastic na bakod, hindi na makalipat yung earwigs doon. So ito yung aming mga experiments. Maraming salamat po.